Kasi Rizal, masyado kang bata, hindi ka nababagay dito sa tingin. Kailangan dito ay hinog sa karanasan at edad. Bumalik ka na lang sa tamang panahon. Pero senyor, hindi ko alam na apitan. Kaya kung gusto mo ba kung bigyan naman po ako ng pagkakataon. Hindi sapat ang iyong sinasabi. Ibalik mo na lang ang iyong aplikasyon at bumalik ka may tamang edad ko na. Oh, Father Bruno, ba't nabarito ka? Nabarito ako sa inyo o sa tanong sa inyo. Ang batang ito ay si Jose Rizal ay hindi pangkaraniwan. Siya ay limonasya sa hospital ng pamilya mula sa kanila. Nararapat lamang ibigyan natin siya ng pagkakataon. Pero senyor, masyado lang yung bata. Hindi siya makasasabay sa mga ignorante dito. Kung may edad natin ba sa kata ng marunong, ang batang ito ay bibigyan ng talino. Hindi ko hayaan ang mga tayo sa magaling na mag-aaral dahil natin sa pagkakatayan. Dahil ikaw nagsabi, Senyor Burgos, tatanggapin natin ang batang ito. Huwag mo kaming bibiguin, Rizal. Salamat, senyor. Maraming salamat, senyor Burgos. Pangako, hindi kita bibiguin. Sisikapin mo po ang magtagumpay. Pepe, ito lang ang lagi mong gawin na nakakagpapalaya din sa bukat sa palabas ng mga. Lagi mo lang ipakita na ang mga Pilipino ay may kakayang magiging sa kahit anong naraman. Buenas suerte iyo. Kaya sa inyo, akala niyo ba karapat dapat sa mag-aral dito? Hindi, Jerome. Matalino lang siya, pero anong halaga niya kung sa pamagkensya nila inyo? No importa cuánto isabi, nunca será igual para nosotros. Talaga bang nakakaintindi siya ng Espanyol? Halata namang hindi. Kaya vergüenza. Narito nga pero hindi naman tayo magpagsabayan. Pepe, hayaan mo na sila. Hindi kasi nila matanggap na kaya rin natin mga Pilipino na mas magaling kaysa sa kanila. Hindi ko sila papansinin. Ang malaga, patuloy ako magsumikap. Nagsauli, sipag at kalaman ang magawa ko. Buenos días, klase. Buenos días, profesor. Tandaan niyo, ang edukasyon ay hindi para sa lahat. Ito ay para lang sa marangal na angkan. Ang ibang naririto ay dapat magpasalamat dahil pinakayagang makapasok ng ating institusyon. Rizal, sabihin mo sa akin, ¿entiendes el español? O baka naman hindi mo naiintindihan ang aking sinasabi? Professor, nagtitry ko po ang Espanyol. Bueno, kung ganun, sagutin mo ito. Ano ang pinakamahalagang kasangkapan ng isang edukado? Professor, ang kasangkapan na edukado ay kakayahang magturo at magbigay kalaman ng walang pagtatanggi. Mali. Ang sagot ay disiplina. Pero hindi ko na ito ipapaliwanag ng mahaba, baka hindi mo rin naman ito maintindihan. Akala ko pa naman pala, matalino itong Indio. Puro yapang lang pala akala. Sa bagay, wala namang Indio na mas magaling sa ating mga Kastila. Hindi pa rin nila matanggap na ang isang tulad ko ay kaya ring magtagumpay. Ngunit hindi ako titigil. Ang bawat tagumpay ko ay patunay na kaya rin ng mga Pilipino na humusay. Hindi lamang sa salita, kundi pati rin sa gawa. Ngayon, ipapakita ninyo kung sino ang tunay na marunong at sino ang hindi nararapat dito. Tignan mo yung Indio sa harap niya. Para bang alam niya ang ginagawa niya. Pero sigurado ako, mali ang sagot niya. Kapag mababa ang kanyang makuha na marka, malaman niyang hindi siya bagay dito. Baka puro mali ang sagot niya. Hindi naman niya kaya intindihin ang mga tanong sa Espanyol. Tama, mas bagay sa kanya ang magtrabaho sa bukid kaysa mag-aral dito. Huwag mo silang intindihin, Pepe. Alam kong tama ang iyong mga sagot. Ang mahalaga, ginawa mo ang lahat. Salamat. Alam ko wala kong patunayan sa salita. Patunayan ito sa gawa.
Bakit nauna si Jose Rizal? Ha? Hindi maaari. Paano nangyari ito? Hindi ko akalain na makuha siya ng mataas na marka. Pero tingnan natin kung kakayanin niya ito sa susunod. Baka swerte lang yan. Oo nga! Rizal, gusto kong masakyan ka. Nakita ko naman sa mga sinadura. Huwag kang nahihirapan ka sa mga kurso ng Sophia. Payo ko lang ng Rizal. Bakit hindi ka na lang mag-bilisina? Mas practical pa yun kasi sa iyo bilang isang ito. Pag-iisip ang ito. Hoy, Indio! Ano na naman ba ang ginagawa mo dito? Hindi ba't mas bagay sa iyo ang magtrabaho sa bukid kaysa mag-aral dito? Paano nga naman siya makakaintindi ng leksyon kung hirap pa siyang magsalita ng Espanyol? Indio, chongo talaga. Siguro hindi rin naman niya naiintindihan ang mga laman niyan. Hindi nila kailanman mauunawaan ang bigat na pinapasan ko bilang isang Pilipino. Rizal, ipaliwanag mo sa amin ang konsepto ng ligtas sa batas. Ginoo, ang etiko ay mahalaga sa batas upang masiguro na ang hustisya ay nakabatay sa moralidad at katwiran. Hindi sapat ang sagot mo. Hindi katulad ng mga Kastilang mag-aaral. Halatang mababaw ang mapunawa mo sa baksa. Jose, hindi ko na kaya yung ginagawa nila sa atin. Pati mga professor, parang sila pa yung nangungunang nag-aalikusta. Tama, tayo ang lagi nilang nakikitang mas mababa. Kahit alam naman natin na kaya rin natin makipagsabayan. Pero hindi natin kailangan magpatalo. Alam ko ang hirap ng bawat isa. Ngunit hindi natin kailangan manahimik. Magkaisa tayo dahil sa ating pagkakaisa ay mapapalakas natin ang ating mga boses. Ano ang ating dapat gawin, Pepe? Alam naman natin na wala tayong laban sa sistema. Ngunit hindi natin kailangan labanan ng sistema na mag-isa. Magbuo tayo ng grupo ng mga Pilipino estudyante dito sa UST. Nasasamahan tayo at susuportahan tayo sa isa't isa. At tatawagin natin ito ang kumpanyarismo. Kumpanyerismo? Maganda, Pepe. Sa ganitong paraan, hindi na natin kailangan mag-iis ng mag-isa. Ngunit, paano natin nasusunod ito? Hindi ba, baka mas lalo tayong tigisan ng mga Kastila kapag lalaki tayo? Ang mahalaga ay magkaisa tayo. Sa bawat pang-aabuso, sa bawat puso, tayo ay nagiging matatag dahil alam natin na meron tayong kasama. At sa ating magsasama ay magiging walang makakatalo sa atin dahil tayo ay iisa. Bakit parang napakahirap ng lahat? Ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya, ngunit parang walang nakikinig. Ang bawat araw dito sa UST ay parang laban na hindi ko kailanman mananalo. Sobra na, hindi ko na kaya. Jose, mahirap ang buhay sa ibang bansa. Paano ka magtatagumpay nang wala kami sa piling natin? Hindi kita titigilan. Ngunit nais ko lamang siguraduhin na handa ka sa lahat ng hirap na harapin mo. Dahil alam kong mahirap ito, ngunit ito ang tamang daan. Lahat ng mga paghihirap ko na mararanasan ko ay magiging parte ng aking paglalakbay sa bayan. Kailangan ko kong magpatuloy. Madrid. Dito magsisimula ang bagong kabanata ng aking buhay. Hindi para sa akin, kundi para sa bayan. Ang aking laban ay magsisimula ngayon. Mga kabataan,
Ang pinagdaanan ni Jose Rizal sa Ateneo at UST ay kwento rin ng marami sa atin. Naranasan niyang maliitin, hamakin at mahirapan, pero hindi siya sumuko. Ginamit niya ang bawat hamon bilang lakas para magpatuloy. Katulad niya, tayong mga estudyante rin ay humaharap sa mga pagsubok, sa mga aralin, sa sarili nating kakulangan at sa pagdududa ng iba. Pero ang tagumpay ay para sa mga matapang at masikap. Tulad ni Rizal, kaya rin natin abutin ang ating mga pangarap kung tayo'y maniniwala at magpupursige. Si Rizal ay hindi lang bayani, isa rin siyang mag-aaral na nagpapaalala na kaya nating lampasan ang lahat ng hamon.